Another day, another vlog, another hanap ulam. Kaya makakasabi ka na lang na, for the go. Halaho na nga po pala ng hapon sa mga oras na to. Kaya nga po medyo mainit-init. Kasama ko po pala si ate at saka yung jowa niya, pati po yung tatay ko. Pupunta nga po pala kami sa may ilog upang kumuha po ng mauulam. Dahil nga po sa bahay namin ay wala na pong ulam. Naubusan na nga po pala kami ng ulam. Uy, palagi talaga yun. Kaya naisipan po namin na kumuha ng ulam sa ilog. Akala ko po talaga ay 4 lang po kami. Pero ang hindi ko po alam, may kasama po pala kami at nauna na po sa amin. Sumakay daw po sila sa may motor ng kuya ko. Dahil nga po yung motor ay habot po dito sa may ilog. Dahil nga po wala pong tubig sa sapa. Ang totoo po talaga, hindi po talaga ito ilog. Kundi isang bukal po ito na hindi po natutuyo. At saka malayo po sila sa bahayan. Kaya hindi po talaga siya madumi. Kahit gaano pa po talaga kainit dito sa lugar namin, hindi po talaga ito matutuyong bukal na to. Simula bata pa po kami, nandito na po yung bukal na ito. Sa unang gayad namin, wala kaming nahuli. Kaya ang ginawa nila ate, tulong-tulong na lang silang hapat. Ako naman po, nagbibidyo sa tabi-tabi. Uy, pero hindi kami nawala ng pag-asa sa unang paggayad namin. Paggagayad nga po pala, yung tawag po sa amin, kapag gamit po yung kulambo. Salamat nga po pala sa Diyos, may nahuli din po yung aming kulambo. Kaya natutuwa po talaga kami, kasi nga po may maulam na kami. Bago ko nga pala ipagpatuloy, shout out nga po pala kay John Smith Lausa. Thank you nga po sa panonood mo. Kaya dito nga mga ka-another, may nakita nga po pala kaming hito dito. Tapos pinatay lang po ni tatay. Tapos tinapon. Alangan naman dadalhin namin. Hindi kasi kami kumakain ng ito mga ka-another. Dahil nga po isa po kami Adventist. Lahat nga po ng laman dagat na walang kaliskis, bawal po talaga sa amin. Shoutout sa mga Adventist dyan. Siguro alam niyo na po kung bakit. Kung nakikita niyo po na wala talagang isda, mayroon talaga yan pero maliliit lang be. Kaya dito ay another gayad na naman. Hindi ko talaga akalahin na may mahuli sila tatay dito. Kasi nga po dalawa lang sila ni ate. Dahil nga po yung isda ay nalulusot na sa baba. Tapos ang bilis-bilis pa ng isda, malamang nasa tubig. Kaya dito nga tinulungan na sila ni ate. Kaya ayun, naging 3. Mas maganda po kasi kapag natutulungan tayo. Napapadali po ang ating gawain at magiging maayos po ang ating gawa. Dito nga po ay nagsisigawan kami kasi nga yung mga isda ay lumusot na. Hindi ko na po pala ipaparinig sa inyo kung gaano kalakas yung sigaw namin. Baka po kasi mabingi kayo at masira yung pandinig ninyo. Naging hindi na normal. Yung normal kang pinanganak pero nung lumaki ka hindi na naging normal. Aroy, walang ganun be. Kaya dito nga po ay binubo na lang po kasi nga parang nagmamadali ang aking mga kasama. At saka tumulong naman po ako dito para naman may ambag ako. At hindi sayang ano ba yun? Yung pagpunta ko dito sa may ilog. Ay sa may bukal pala yun. At yun na nga po yung nahuli namin. Kunti lang pero masaya na kami. Kasi nga mamaya may mainom naman kaming sabaw. Uy, sana all may ulam. Diyan nga po yung pamangkin ko, takot na takot sa iwan kung ano yun. Parang bulati. Kumapit kasi sa paan niya. Kaya dito mga ka-another, uuwi na nga po pala kami. Dahil nga po excited na po kami makain yung huli namin na isda. Lahat-lahat nga po ito nga po pala yung nahuli namin. Kaya thank you talaga kay Lord. O diba, hindi na tayo bibili sa baba. Dahil nga may mahulam na tayo. Ang tawag nga po pala sa isda na yon ay sige-sige. Ay sige-sige talaga yung tawag. Respect my language. Diba gano'n naman talaga tayo. Pag wala tayong respeto sa isang language, mahihirapan tayo mabuhay. Real talk talaga yan. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood.